Guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po tayo or mapa-ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganoon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tito, tita, and lolo at lola. Mag-ingat po tayo dahil maganda po ay tayo po ay laging handa malusog. Di po ba? At syempre sa oras na ito, meron po tayong bibigyan ng reaction video. Walang iba po, kundi po yung upload ni Dudong Ruel, no? Na talagang maraming nakakamiss kay Ruel of Malalag. At syempre, bago po tayo pupunta doon sa ating reaction video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob, and of course, Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. At the rest din po guys sa mga kanilang mga kapamilya na meron pong mga YouTube channel ay supportahan po natin. Syempre, bago po tayo pupunta sa ating reaction video, panoorin po muna natin yung clips na nakuha natin doon sa upload ni Dudong Ruel kahapon sa kanyang premiere kung saan ay binisita po sina Lolo, ang lolo ni Erica. So tara guys, samahan niyo po muna ako panoorin natin. Pinili na nila na kwarta, ang kwarta nito dito sa inyo, kung naghawak ng kwarta, putos ninyo, hindi kayo marunong mag-order ng mga agarbit na gagamitin sa bahay. Ako ang nagpara-order. Ako ang naglalakan ng pistil ba, buhangin, graba, tiles, yun, taminto, tapos nung makikita niya ito, ipinasa ko sa TV niya. Dahil ikaw na laki magpalat, hindi ko magagampanan niya. Kasi mamang gagam. Hindi ito sa TV. Hindi lang nakagamak tapos nagkuha ng mga kartintiro, kapado, ganyan. Kaya sa kartintiro, kasampo. Tapos sasabihin ako, kahawak ng tira. Ang ito siya, kapasundo. Kapasundo. Halimbawa kami, nabili ako kulang sa hardware, utang ko pang sa hardware. Ay, nakapangalan pa sa'yo. Nakapangalan sa aking utang ko. Ang kamali ng tumakang babalitan, kabayaran. Sa kanya, ito pinatabil sa akin, ako nag-ahawak ng tira. O ako nag-ahawak ng tira, babayaran ng tira. Malaking tira. Malaking nagsabi sa loob sa dami. Lang natin mo kung may sabit lang. Sulirat kay Tegil. Hanggang na isma. Dalawang isang theory niya, Tegil. Dalawang pinapracticean yung recipe. Magandang practice ngayon, 300,000 sa akin. Yung pagkatabi ng nasa kong tira, magkikis pa kong ganun bahay, magandang tira ko. Hindi ko pagkita na ganyan. Maganda ko ganyan. Maganda daw tatay ng bahay nito, lumaki ang tao. Pati pa man yung bahay, kumati lang kuha, huwag na. Ay, pakisan parado. Sabi nga ni Tito, sinasawag ko lang. Ng pera doon ng sabi nila, napagawa niyo ng tulong mo. Gawin na po nga naman. Nakailang yung nakasiksik. Oo, baka mga anak mo, itimiti. Nananaantay ko kayo. Kahit kasi wala nagpunta dito, pa-order ako nun. Yung pagkatay ng mga So, ito siguro mga ilan niya, kasi mapagawin natin yung mga kasi may mga kasi nanay. Hindi, nagpaparin niya eh. Nagpapawin na para mabili din natin yung parinda rin natin. Kaya mo din, at ano yan, utay-utay ko lang. Joke ko lang yun. Utay-utay nga yung tabi-tabingin dyan, o. At yung mga inaralis dun sa bahay nila na yung bagang mga pinag-gamit. Ayun, seriously, wala ko lang ang sarili ng gawin ako ng pwede natin. Sabi ko, dating namang bigat ito, hindi ko akala ko yung walang naasahan ng mga kapatid.
na po alam natin ito. Kaya nga sabi ninyo na, pasyalan mo. Kami naman di naman kami na, super busy ka ba? Pero nakikita naman namin ikaw sa vlog. Ganda ng bahay mo. Kaya sa ano po? Pero hindi ko nakikita. Nakikita ko lang sa vlog. Narinig yan. Ay, may ata si Ruel. Happy na mo pa naman. Baka nakikita niyo po. Ganito pala ako ay. Ganito lang. So, nakikinig na po kayo. Ayoko na rin yung bahay. Sama mo pala niyo ng mga lolo. Opo, andito na sa dahil po. Masyadong. Ito po yung tindahan ko sa Jenny po. Ay, Ayan, buhay pa rin kahit ito sa ulpi. hindi pa nga ng kailangan. Yung nasabi, galing po ito. Hindi pa niya yung bata. Di ba na ito na? Sinabi niya ni Bibi. Kina si Ruel anak niya yung napatay yung bahay niya. Yan tapos ano niya, Kaya nung nailipat ako siya doon, talagang hindi na kami nakapagpag sa bahay. Bulang bagong taon. Anong taong-taon? Pagkabas namin, doon tampok. Nung naglabas sa ospital. Labas namin isa kay Dr. Kalila, sa hospital. Wala nang katao-tao dito kung iwan akong din na tanganay. Lahat ng gamit ginapon. Lalo na yung siyentang walang tuwa. para dito namatayan. Hindi na nagpapapain natin mga bata. Sobrang tahimik po. Ang tahimik, ganyan lang. Sabi ko kay dito kay Lola, kung punta tayo dito, kakaiya. Hindi natin pinaalaman. Mas kila sa kanila kasi yung pinatag. Sabi pa sa kami ko. Sabi ko, ganun sana. Pag gusto na lumipat doon, bagong taon, sabi ni Garo, hindi sa amin. Hindi yung kami. Paglabas sa ospital. Pag hindi nga ma-hospital dito, doon daw kayo bumunta. Pagpunta naman namin doon, yung kami nagbawal, kami naman Sa pagkakasin. ospital? Hindi mo lang kami, wala. Kaso pumunta kayo doon. Sabi ko dahil sa bahay, mas maganda pa doon. May mga kakausap kang tao, dito wala. Nagitulog yung kapatid na yun. Kaya, Hindi namin nakakausap. ang tao natin dito wala. Hindi ka tayo, mga tayo mga kangkaro dito. Yun lang ang ayun ng ina at saka yung tiyuhin. Ayun yung nasa sa inyo. Pero yung magkapatid na yun, parang baliwala lang na naman. May ismin yan, alam mo na. Laki ng pagbago. Laki ang hinarap. Ito si, siyempre si Nanay Amparo. Nasasabi niya. Alam din niya yan ito. Oo, kasi noon pa nung alam mo na pa talaga. Kaya talagang Buti pa nga niyan at naglayo na sa amin ng bahay ay lagi yan dito. alam Lagi kami nabibisita. ano nga dito yung bahay niya. Sa Kapitulaw. So, ayun guys, nakita nyo dyan. So, yun guys, no, nakita nyo, ayun guys, nakita nyo dyan yung ano, yung pagbisita ni Roel kay Nanay Amparo. And then, si Nanay Amparo ay nagsabi no, kay Tudong na namimiss na siya ng mga matanda, ng kung saan ay ang lolo at lola at syempre mga bata doon sa bahay nila Erica, no? Tatandaan niyo si Erica. Nakakalungkot man, no? Nakakalungkot. Ito, sana maintindihan ng lahat, hindi po ito pambabas kay Erica ang gagawin natin. Ito ay opinion po lamang natin sa ating nakikita, no? Nakita nyo naman na nagsalita na dyan si Lolo, nagsalita si Lola, nagsalita yung mga titado. So, dito ay hindi po natin ibaba si Erica, kundi para sa atin, opinion po natin to sa nakikita natin. Dahil una, syempre, ito yung problema. Pag may charity vlogger at may beneficiary at pinasukan ng mga tinatawag na wakwak na sponsor. So yun naman guys, no, narinig nyo na ang ating video clips na nakuha kay Dudong, no. Nauna, sinabi dito ni Lolo at ni Lola talaga ni Erica na si Erica talaga ang ayaw na magpa-vlog kay Kalinga Proud, no. Ito ay hindi ito pambabas, kundi sana maintindihan ng lahat, no.
ito yung problema pag yung beneficiary ng isang charity vlogger or beneficiary ng Kalingap, no, na mapapasukan ng mga wakwak na mga sponsor, di ba? Kung naalala natin noon, lagi nga sinasabi ni Kalingap Rob na hindi siya makapag-vlog kasama ni Erica dahil nga gayon nga may sakit. Yun dito narinig, klaro na sa atin ang sinabi dito ni Lolo na at ni Lola ni Erica na mismo si Erica na ang ayaw magpa-vlog dahil ayaw na silang payagan na i-vlog ni Rob dahil sa humahawak sa kanila na sponsor. Di ba? Maliwanag doon. Kumbaga ay dito sa sinasabi ni Lolo ay nahihiya na siya na lagi na lang siya ang nagko-compromise palagi dito kay Erica, no. So klaro sa atin lahat, guys, na talaga si Erica ay talaga siya ang may ayaw na magpa-vlog dahil nga dito na ayaw ng sponsor na humahawak sa kanila na tinatawag nila si Sir John A. Pero hindi natin alam kung may kuhanan ba talaga Sir John A. Or yung mga sponsor lang yan na kumbaga ay yung mga nagka-grupo-grupo sa grupo-grupo ng mga naggawa ng mga admin, di ba? Pero dito nakita natin kung gaano si Ruel minahal ng pamilya ni Erica. Dahil kung sa natatandaan nyo dito, guys, sa natatandaan nyo lahat, ang natatandaan nyo, pasensya po may ingay dahil nandito lang po tayo sa baba natin yung train station. Kung natatandaan natin, talaga naman yung binablog ni Ruel ay si Lolo, no? At saka si Lola Tessie, yung kanyang lolo't lola ang talagang binablog ni Ruel, no? Kung natatandaan nyo, dito, I'm sorry ha, hindi to dahil sa, siyempre upload ito ni Ruel, no? Kailangan natin, para maging maliwanag, ang itong ating reaction ay para magiging maliwanag sa lahat, sa viewers and sa mga sponsors, no? Dahil alam naman na may medyo nalalaman tayong konting kwento dyan. So, ito yung problema pag yung beneficiary ay hinawakan ng sponsor, diba? Magkakaroon, tanggapin man ni Erica or hindi, pero lumalabas talaga dito na wala siyang utang na loob, diba? Hindi ito pambasa, maintindihan ng lahat. Kahit ano pa mga gawin ay lumalabas talaga na wala siyang utang na loob. Una, sa mga tumutulong, sa mga charity vlogger, and then dito, dahil dito kung sa natandaan nyo, ang vlog na ito ni Ruel ay si Lolo, no, na nagtatrabaho, nagtatanim. Yun ang binablog ni Ruel, binibigyan niya ng kumbaga yung beneficiary talaga ni Ruel ay si Lolo at si Lola. Tinulungan pa to at natandaan natin kung kayo ay nakasubaybay talaga kay Ruel, ay matindaan nyo talaga na may mga sponsor ito si Lola sa pagpagamot sa kanyang mata dahil may sakit niya noon. And then, ang time na yun, dumating si Lola na kumbaga ay dahil nakita niya may mga sponsor na hindi ko po yun malilimutan. Dahil si Lola, kung bakit napunta kay Erica yung pagtulong, dahil ito nga si Lola, sinabi niya, hindi nabali siya. Ang gusto niya lang matulungan ay parang kumbaga transfer ni Lola ang pagtulong kay Erica. Dahil siyempre mahal niya yung apo niya. Dahil yun yung sabi ni Lola, matanda na ako, saan pa ba ako pupunta? Diba, doon na rin. Kaya ako, sabi ni Lola, kasi hiningi ni Ruel sa ano bang gusto niyong tulong pan. Nanay Tessie, ano pa ba yung gusto niyong tulong para maibigay sa inyo? Yung hinihingi yun ni Lola noon ay ang matulungan ang kanyang apo na si Erica na mapaaral, makapagtapos sa pag-aaral, no? And then, parang nangyari na, parang na-transfer nga siya, na nirekomenda ni Dudong Ruel ito kay Rob dahil nakita nga yung bahay nga doon ni na Erica na sa ilalim doon yung baboy yan, di ba? At syempre dahil doon kay Rob ay marami talaga si Rob mga sponsors at maraming mga subscribers at supporters na nakita. At parang doon nga nagkaroon ng love team doon kay Edo. Doon nag-start, guys. Dito po yung nag-start ang parang nagbago. Parang yun nga, siguro itong matawag natin na once ang tao.
once ang tao ay salat or lumaki sa hirap, once na ay mapatikim ng konting kalayaan or konting biyaya ay talagang nagbabago. Diba? Dito po natin nakikita ngayon kay Erika dahil sana dahil doon hindi po natin to guys ipas pero sana maisip din ni na Erika no na kasi nakikita natin dito nga sa nakuha nating clips nakikita natin kay Lolo at sinasabi ni Lola na si Lolo ay talagang nasasaktan dahil nga na hospital nga tong si Lola, di ba? Na hospital si Lola and then paglabas nila ng hospital wala nang gamit, wala na doon sila Erika sa kanila, umalis at tinaon. Bakit tinaon? Na kung saan ay nasa hospital ang dalawang matanda dahil syempre nagbabantay si Lolo sa kanyang asawa, doon tinaon nila na umalis doon sa lugar at iniwan ang kanila, wala nang mga gamit na iniwan. No, hindi nagpaalam. So even though nasa doon niya nakakasakit, masakit sa isipan, masakit para sa atin, no? Na kahit maano sa atin sa sarili natin na minahal natin anak natin or pamangkin natin, minahal natin tapos and then gaganyanin ka. Nakakalungkot dito sa part ni Lolo, no? Dahil diyan nga sinabi ni Lola na ay hindi masakit sa kanya, hindi matanggap ni Lolo no ang ginawa ni na Erika at ng kanyang ate at ng nanay sa kanya, basta na lang sila iniwanan, diba? Ito pong nakakalungkot. Sana hindi makita ito no ng mga beneficiary na sana hindi na lang ito kasi guys parang nandun yung hindi lang beneficiary yun, kundi sa partner rin ng kanyang lolo na kung saan ay siyang nagpalaki sa kanya, sabi nga ni Lola, nagpalaki, naglalaban ng kanyang magamit, pero nagawa nila. So, nandun talaga, may diferensya dito si Erika, no? Kung talaga sana ay nagpasilaw, kumbaga, nasilaw sila sa pera na binibigay ng sponsor. At dito natin masabi, asan ba ang ganda? Maganda ba tayo na nag-support dito kay Erika? Maganda ba yan? Isipin, para sa inyo ba tama ito na kumbaga ay sinira nyo ang pamilya? Sinira nyo ang buhay ng magpamilya, no? Dahil una, ang saya nila magpamilya ni Lolo at kung hindi ko yan makakalimutan yung sinabi ni Erika na magtapos siya para sa kanyang lolo, magtapos siya para sa kanyang lola, dahil yun nga may sakit. And then, anong nangyari? Diba? Kaya, dito para sa lahat, muli, sabi natin, disclaimer sa lahat ng mga, baka magsabi dyan, ng mga supporters ni Erika lovers ba yan? O baka magsabi kayo, bakit binablog na naman ni Rowel? Unang-una, si lolo't lola ni Erika, yun po talaga ang beneficiary ni Rowel, no? Sila talaga ang tinutulungan ni Rowel. Kaso yun nga, ito pong paliwanag natin kung bakit napunta kay Erika dahil po doon sa hiningi ni Lola kay Rowel na si Erika na lang ang tulungan. Huwag na siya dahil matanda na daw siya. Si Erika importante na ang gusto nila makatao. Ganun po nila kamahal si Erika. Pero hindi natin guys masisi na bakit nangyari yun. Bakit mas pinili ni Erika yung pera kisa sa kanila. Diba? Maliwanag doon ang sabi ni Lola. Maliwanag sabi ni Lola at ni Lolo na mahirap or nakakahiya pumunta tayo doon na hindi man lang tayo in-invite, hindi tayo tinawag na lumipat na kami sa bahay ganito. So para pang hindi daw sila welcome, di ba? So sana ito ang reaction natin dito, yung komento natin dito, sana magbigay atensyon sa mga iba pang mga beneficiaries, hindi lang dito kay Dodong Rowel, kundi sa lahat ng mga charity vloggers, sa buong Kalingap, na lahat ng mga charity vloggers na yung may mga sponsors, no? Dahil nakita natin dito, minsan yung mga sponsors ay siya pong nakakasira sa mga beneficiaries. Sinira nila ang relasyon. Hindi lang relasyon, dahil kung alam nyo, hindi ito naging lingit sa atin, no? Na parang dito pagdating kay Erika ay parang ginawan pa ito ng kwento si Kalingap Rao.
ginawa pa nila ito noon ng kwento, parang kumbaga grabeng kwento na ginawa nila kay Kalinga Prab, and then pati palang kanyang lolo ay meron din kwento, ginawan din ng kwento. Kaya sana ito ay magbigay ng magbigay sa atin ng lesson, no, sa mga beneficiaries, charity vloggers, at syempre sa mga sponsors. Una, isipin niyo po kung kayo po ay nakakatulong ba talaga sa mga beneficiaries or nakakasira na kayo ng pamilya. Sayang po kasi ito pamilya po ni Erika ang nasira dito. Yung relasyon, yung pagmamahal ng kanyang lolo at lola sa kanya, ayun po parang yun dito ang sinira ng sponsor, no? Na ito po yung tandaan niyo po guys, tayo bilang kahit mahirap lang tayo, dapat meron tayong dignidad. Meron tayong pinanghawakan. Meron ako isang nakitang live, meron akong live na nakita silang ang Rachel na doon ako talaga na kay Rachel na talagang may dignidad, may isang salita, kasi pero hindi ko to dito maano dahil ito ay reaction natin dito sa kay Lolo Nuno. Kaya sana ito na lang, move on na lang tayo. Move on tayo, Lolo. Kaya nga, sa premiere ni Ruel ay nag-comment na tayo, move on na lang tayo, Nay, or Tay, move on tayo. Dahil darating ang araw, we hope to pray, we pray na lang na sana ma-realize ng kanyang mga apo, no, na mali ang kanilang ginawa sa kanilang lolo at lola, di ba? Kaya thank you so much guys sa inyong pagpanood sa aking reaction video. Pasensya kung matagal tayo bago mapag-reaction, but I really try my best now. Siguro pag nakabalik na tayo ng Croatia ay makaano ko na upload, maka-reaction ako ng focus sa reaction ko ng kaya ngayon medyo busy pa tayo ngayon, kaya sorry sa lahat po na nag-aabang sa ating reaction. Maghintay lang po, and thank you so much sa inyong pag-support kay Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog, and paklik na rin po guys sa inyong notification bell nang sa ganun po ay ma-notify din po kayo sa bawat upload po natin. Bye!